Kaya makinig lang ha, makinig lang. So ayun nga, palaki na ng palaki yung Vietnam, hindi natin namamalayan. Galit na galit tayo sa China na yung China daw kasi agresibo sa atin. Paano hindi agresibo? Para kayong mga tanga. Inaasar nyo ng inaasar, inuurat nyo ng inuurat, hindi naman kayo apektado. Ang apektado, yung mga yung mga mangingisda natin, paano yan? So, yun ang ibig sabihin na dito sa Pilipinas, meron talagang double standards. Okay? Na yung mga tao, kapag, kumbaga self-serving, kapag it serves them well, okay sa kanila, pero kapag sa kalaban na nila, even if yun naman talaga yung tama, ayaw nila. Or okay sa kanila yon kasi nga kalaban nila yon. So masamang ugali yan ng mga Pilipino. Alam mo kaya mga Pilipino merong crab mentality dahil dito sa ugali na ito. Hindi tayo masaya na yung mga kalaban natin o yung mga ibang tao sumasaya. Oo, masyado tayong inggit na inggit. Ano ba kiniinggit nyo sa kanila Pastor Kibuloy? O sabihin na natin, may kaso si Pastor Kibuloy, may kaso siya ng panggagahasa kung ano-ano pa. O bakit siya lang ba may kaso na ganyan? Bakit dun sa pumunta ka sa korte? Oh, tingnan mo lahat ng mga kaso doon sa pinto ng mga korte, Regional Trial Court, RTC 1, RTC 2, lahat tingnan mo. Nandoon sa pinto nila yung may mga hearing nung araw na yun. Tingnan mo yung mga kaso. Kung galit ka talaga sa kaso ni Pastor Kibuloy, galit ka kay Kibuloy dahil may kaso siya. Kahit hindi pa naman siya convicted, pumunta ka ng korte, lahat ng may kaso doon, murahin mo. Hindi yung idadahilan mo, kasi rapist yan kasi ganito yan kasi ganyan yan Umamin na kayo. Hindi issue sa inyo yung kaso niya. Ang issue sa inyo kasi ang yaman-yaman nila. Ang issue sa inyo, mas mayaman yung relihiyon nila sa relihiyon nyo. Aminin po ninyo yun. Wala kayong pakialam sa kaso niya dahil problema niya yun. Hindi naman kayo mga magulang nung mga nagre-reklamo na yan. Okay lang sa akin na magalit sa kanya nagre-reklamo. Ilang piraso ba yan? Pero kung kayo naman hindi naman kayo hindi nyo naman kamag-anak yung nagkakaso. Mas galit na galit pa kayo dun sa mga kamag-anak nung nagkakaso. Grabe, pag nakita mo yung mga post sa social media, pag nag-post ka tungkol kay Pastor, pucha yan, yung mga comment dun, rapist, mga comment dun, manyakol. Imagine, kilala mo ba si Pastor? Kilala ka ba ni Pastor? Ni putangin na ka, hindi ka pa nga nakapanood ng mga preachings niya. Nagsasalita ka na ng ganyan because you are coming from a jealous point of view. Nanggagaling ka sa jealous point of view, ikinakaso pa lang, preliminary investigation pa lang, guilty na sa inyo. Bakit? Kasi si Pastor yan. Nagagalit kayo na sinasabi niyang siya ay son of God? Bakit? Yung mga pari nyo nga, humahalik pa kayo sa paa nagagalit ba si Pastor sa inyo? Kanya-kanya lang yan ng paniniwala. Kung hindi ka naman miyembro ng simbahan niya, ba't ka masyadong apektado? Kung sila nagtitinda ng biskotso, problema nila yun, hindi mo problema yun. Ako nga, hindi ako taga Kingdom Nations. Nabentahan ko si Banat Bay ng isang bundle na biskotso So, ganun yun. Tingnan ninyo yung mga bagay-bagay hindi sa political point of view. Kasi pag political point of view, syempre, mahal mo si Bongbong Marcos, si Pastor Kibuloy, kaibigan ni Duterte, lahat ng gawin ni Kibuloy, mali sa'yo. Pero kung titingnan mo yung moral compass mo, kung meron ka talaga, alam mo for a fact na mali itong ginagawa sa kanila, ba't natutuwa ka pa? So mga bobo kayo. Mga tanga kayo pare-pareho at kung hindi na namin mababago ang mga isip ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. Problema nyo na yan, hindi na namin problema yan. Ngayon kung nagagalit kayo sa mga live stream namin, problema nyo na yan. Ba't kayo nanonood mga tanga? Ganun lang yan. So if you are coming from a jealous point of view, definitely magagalit ka kay Pastor Kibuloy. But if you're gonna look at what happened yesterday, mga bata, minor de edad, pinepwersa ng mga police, full battle gear, papasok ng simbahan. Anong meron dun? Alam mo kung anong meron dyan sa Kingdom Nation? Mga puno, tsaka mga damo, mga walis tambo, kasi wala silang katapusan dyan magwalis ng magwalis. Oo, kaya nga nakikita nila yung mga itinanim na mga balay. Dahil wala silang katapusang magwalis ng magwalis, maglinis ng maglinis. Pag pumasok ka dyan, kahit yung semento, pwede mong dilaan. Yun lang yun. Dahil dito, pakinggan ninyo itong sasabihin nitong ibang denominasyon to
Siya, may simbahan din sila, na-feel niya. Na imagine, nangyari ito kay Pastor Kibuloy na ang laki-laki, ang lakas-lakas, sa akin pa kaya alam mo, sabi nga ni ni Crisetio, nabasa ko yung isang post ni Crisetio. Sabi ko, oo nga kasi habang pinapanood ko mga boss yung nangyayari kahapon, gigil na gigil ako. Bigla akong gustong maging si Iron Man, pagpapatayin ko lahat yung mga umaalipusta sa kanila. Alam mo yung gano'n, sabi ko sana mutant ako. Sana ako si Wolverine, tapos pagkakakalmutin ko silang lahat para maputol yung mga kamay nila. O yun, somewhat sobrang gigil na gigil ka, wala kang magawa kasi alam mo na, putya, umaabuso na sila, tapos ikaw powerless ka, nakikita mo yung mga taong simbahan, ginugulpi-gulpi nila, tinutulak-tulak nila. Ikaw, putya, sino dito? Ang mga nanonood kahapon, nagigil na gigil, gusto nyo mamatay lahat yung mga pulis na yan. Di ba lahat tayo ganun ang nararamdaman? Oo, promise. Sabi ko, shit, sana totoo yung ayo. Kung siguro kung kami, yung Avengers kami nila Banat Bay, pumunta kami dyan, pinuha ko yung mga pulis, tapos binitawan ko sa langit. Di sobrang inis na inis talaga ako sa totoo lang. Yung alam mo yun, sa sobrang inis mo, wala kang magawa, nagmumura ka na lang, tapos pinapanalangin mo, mamatay na silang lahat, di ba? O sino dito yun? Taas ang kamay nung kahapon nanonood na. Alam ko ito, ayaw to ni Pastor eh. Yun nga yung ibig sabihin. Mayroon lang akong ididikit dito na istorya. Kasi nga, si Crisetio, meron siyang pinost na sabi niya, imaginein mo si Pastor Kibuloy, meron daw siyang kumbaga yaman na kayang impluwensyahan ng lahat. Ganun kayaman ang Kingdom of Jesus Christ. Kaya nilang impluwensyahan ng lahat. Kaya ng Kingdom of Jesus Christ, dapat nga mahiya ang gobyerno diyan. Siguro kaya nila dinudurog ang Kingdom of Jesus Christ kasi nga hiyang-hiya sila. Mantak mo, they have all the budget in the Philippines, tapos hindi nila mapaganda Pilipinas. Samantalang ang Kingdom of Jesus Christ, sila lang napapaganda nila, napapayaman nila yung kanilang simbahan, yung kanilang mga compounds. Imaginein mo, wala tayong sariling mga facilities na ganyan, sila meron. May kingdom sila, tayo walang mga ganyan. So, meron tayong mga ginagawa natin diyan sa Tarlac, diyan sa may New Clark City, 'di ba? Pero ang ibig kong sabihin, mga bossing, ang ibig kong sabihin is si Pastor Kibuloy naging self-sustainable sila. Wala silang inaabuso, inaabalang mga tao kundi mga sarili. Kung halimbawa, magsampalan sila sa loob ng simbahan, wala kayong paki. Kasi sila yan. Tradisyon nila yan. Kung ang tradisyon nila, magtadyakan sila 3 oras isang araw. Wala kayong pakialam. Yun ang yun ang paniniwala nila eh. Kung sa inyo walang ganun at naiinggit kayo sa kanila dahil may mga ganun, di sumapi kayo sa kanila. Yun kung makakasapi kayo. Ang sa akin lang, mga bossing, malinaw na ang Kingdom of Jesus Christ ay self-sufficient. Inggit na inggit ang gobyerno sa kanila. Bakit? Nagmumukhang tae ang gobyerno. Nasa kanila na lahat ng pera. Lahat ng tao nagkandakuba, magbayad ng buwis. Ngayon, nagagalit kayo sa Kingdom of Jesus Christ, nagbebenta sila ng mga biskotso. Yung biskotso nila, saan ba napupunta yung pinagbebenta ng biskotso nila? Tingnan mo kung gaano karami mga facilities nila. Tayong mga Pilipino, tingnan mo ginagawa natin. Nagkandakuba na tayo magbayad ng buwis. Anong ginagawa sa buwis natin? Ninanakaw ng mga nasa gobyerno. Natutuwa kayo? Dapat mainggit talaga kayo sa Kingdom of Jesus Christ. Mantakin mo tayo. Obligado tayong magbayad ng buwis. Tapos wala tayong facilities, traffic ng EDSA. Lubak-lubak yung EDSA. Yung airport natin nagba-brownout. Putragis yan. Yung mga public CR natin, mas mabaho pa kaysa sa bibig ng taong grasa. Hello, good morning, Ma'am Kish. You're still alive? Good morning to you. How are you? Diba? Yun lang yung gusto kong sabihin, ha? So tayo, nagagalit kayo sa Kingdom of Jesus Christ, nagbibenta sila ng biskotso, nagbibenta sila ng kung ano-ano mga produkto nila, para sa kanila yun. Yung kikitain nun, pupunta sa isang pitaka. Tapos pagagandahin nila lahat. O ano masama ron? Nagbabayad ka ng buwis, ninanakaw nga ng mga nasa gobyerno, nagrereklamo ka ba? Nagrereklamo ka sa Kingdom of Jesus Christ, nagbebenta sila, pinaghirapan naman nila. Ikaw nga, nagbabayad ka ng buwis, ninanakaw ng mga nasa gobyerno, nagreklamo ka ba? Ganun din yun. Meron silang ekonomiya doon, meron silang sistema doon, parang gobyerno din natin, may gobyerno din sila doon. Yun po ang ibig natin sabihin.
Ba't kayo nagagalit sa kingdom? O hindi ba? Wala kayong dapat ikagalit sa kingdom because whatever happens inside their kingdom, sa kanila yun. That's all up to them. Wala kang paki doon. Pakialam mo yung bahay mo, yung bakuran mo, yung simbahan mo, yung sarili mo, bago ka makialam sa iba. Kapag ka squeaky clean ka na, sa sobrang linis mo, kinuha ka na ni Lord, o yun, doon ka na pwedeng makialam.